3, 2, 1. Welcome muli sa ating pagtuturo ng pananahi, mga kapadyak. Tutuloy natin itong ating ginagawang barong. Yung nakalipas na video natin ay nilupian natin siya, yung clean finish na lupi. So ngayon naman, ikakabit na naman natin ang manggas hanggang sa pagkabit ng kular ang ating gagawin. Kumbaga, tatapusin na natin ito sa mga video ito. Sa part na to, part 3, tatapusin natin ang ating pagbuo sa full open na barong. So, kapag nilupi, ito na yung ating manggas. Dalawa ito. Parehas ito sila, may mga aro. Ayan. Ayan o. Parehas may aro. Ayan. May aro din dito sa kabila. So, ang ating lupi ay dito tayo. Ito yung front side. Sa front siya banda. So, ganito tayo. Lupi tayo. Iba itong manggas ko kasi pag ako naglagay pag nagbuo ako ng mga pulo parong, kahit mga blouse, ang manggas ko binubuo ko muna, tapos suksok ko na lang siya. Kasi nakita ko na mas maganda ang lapat sa yung buuhin muna. Mas maganda ang lapat na nakita ko. Kaya tuwing maggawa ako ng kahit mga pulo, karaniwang pulo, binubuo ko sa madalang ako magawa ng mga pulo na diretso. Magbuhat sa baba hanggang taas ang aking inchim ito. Binubuo ko na muna ang katawan. Binubuo ko ang mangga, saka sulhot ko na lang. Suot ko na lang. Saksak na lang ang baga. Kakabit na diretso. Yan ang aking paraan sa paggawa ko ng mga pulo-pulo. Barong, basta pag manggas ng pag-usapan, binubuo ko muna katulad nito. Yan, ganito. Ito muna. Ito front side to. Pag may mga ikis front, sa front yan. Pag bandang harap yan. Pag nagkabit na tayo ng manggas. Ganaan lang itong ating paggawa para susubaybayan ng mga ating tagapanood para makuha nila. Yan, kunting hagod lang para mamaya pagbalik natin, pagpasada natin pabalik, baga nakalapat na. Mga aging operation ko hindi ko na pinapakita kasi madali lang yan siya. Sigsag ako sa mga Bisaya pa. Sigsag. Kahit hindi siya sigsag, basta aging sa gilid ng ating mga ginagawa para di maginis. Sigsag tawag yan sa mga Bisaya. Na natin. i-aging natin.
Sigsag ko natin, sigsag. Kahit hindi aging, kahit ay 3 threads yung ginagamit ko. Sigsag pa rin tawag sa mga Bisaya niyan. Sigsagan natin. Tapos na natin ang sigsagan. Ayan. Pero aging yan kapatid, hindi yan sigsag. Sigsag yung ganun-ganun. Kumbaga yung lamba-lamba yung ganun-ganun. Ito aging, ito 3 threads ang gamit ko na yung na tawag ito, makinang Pegasus. Pagkaya natin ito, ano natin to, yung mga dulo ng ating pinagtapusan ng ating pag-aging ay ating stinats para hindi siya makawala. Kumbaga, kahit ano siya, kahit washing machine siya, hindi siya magkatas-tas-tas-tas, hindi siya maninis-nis. Yan, tapos i-araw natin dito, hindi natin itiklop natin pag ganito para maganda yung lapat. Ano natin yung mga lapat yung kailangan kasi natin na maganda ang lapat eh. Tinas pa natin ulit para lapat na lapat nga talaga. Ayan. Tapos natin may ano dyan na ganito na natin, pasadahan pa natin dito. Dito. Ayan dito. Ipatong lang natin sa dating tahi para parang hindi ganong kita na pinatungan pala natin yung ano, para matahilan yung ano, para mag-permanenteng buka yung ano, permanenteng biak yung ating nasa ilalim ng ating manggas. Yan. Kinay ko ginaganyan yan. Para lagi siyang biak. Lansahin pa natin na lalong maganda, di ba? Yan. Ano tayo, ganyan tayo. Connecta rin natin. Ito isa-isa. Natin iyak natin spinach natin ganun din dito sa ilalim sa sleeve opening. Patungan natin dito sa tayo para hindi siya guwating nanda, para malinis siya, patong siya. Yan, biyak siya, tapos nakapatong siya sa ay natin. Yan, patong tayo dito. So, kapitan natin sa katawan. So, ang gagawin natin, ito naman katawan ang iaaraw natin. Yan natin kasi hindi natin ito naaaraw eh.
isa lang ito sa mga pamaraan ito, isa lang ito sa mga lilinis o medyo malinis. Kasi maraming mga mananahin na talagang malinis gumawa. Kahit may mga iba silang mga paraan din, paggawa. Ito isa sa mga paraan ko na malinis, mga lapat ba. Importante kasi yung mga lapat na walang mga naghihilahan, walang nagbubukol-bukol. Kasi para maganda, lalo pag na-planta natin, lalo pag nananahe tayo, ay mahilig tayo sa plansa. Ang gawa natin talaga naman ay matatawaran ng kalidad. Ang mga customer natin madalas masatisfy talaga sa ating mga ginagawa, ating mga gagawin, ating mga gawa. Yun nga, kumbaga andun yung ating pagnanais na pabigyan natin ng ating mga customer ng magandang kalidad para manatili silang ating customer habang tayo ay nananahi. So ilalagay na natin itong manggas. Hatiin natin ito dito muna para pagdating natin dito sa gitna, meron tayong batayan na nasa gitna na tayo banda. Ito, linagyan ko na rin ito ng pikit. So isasaklob na natin to para ikakabit na natin. So ganito lang. Yung may ikis pala, ito yung front. Ito may ikis din, kulay puti nga lang. So parehas yan siya na front na side. So pakain natin ay nasa mga pagitan ng 1/2 inch at 3/8. So yan, huwag tayong lumagpas 1/2 inch para di mapalaki yung ating pagpapakain sa alawan natin. Ito yung papapusin. Ano lang, maintain lang. Ang ginagawa ko dyan para maintain yung pakain, meron akong magnet guide. Ito, magnet guide. Tapos ito, ilalagay ko na ito dito. Hihilahin ko ng ganyan. Kita ko na kung gaano kalaki na ang aking isusubok. Kung gaano ang ipapasok na So, wala naman, halos palit lang naman pantay ito. Pero alalay lang tayo sa papakain. Kumbaga, wala sa ilalim, wala sa taas ang wala patas ang ating pagpapakain. Yan ang ating biyak ko, tatapat. Ating islas. Yan tatapat sila. Kasi yung ating pakain saktuhan lang. Ginawa ka lang yan para walang kain sa ilalim, wala din tulak sa taas. Ay makina malakas tumatak yung ilalim. Ito naman sa isa. Ito naman meron to siyang ikis. Ito naman meron din ito. Ito ikisa natin yan. Kita may ikis tayo. Yan yung sa right side. Tapos ito atin ding hatiin ito. Lagyan siya natin ng islas para alam natin kung saan tayo banda magtutulak o papakain. Ganun din dito isa. Panel natin, lagyan din natin ng pikit. Pikit yan, islasan din natin. Subo natin, pasok sa ilalim. Ganun pa rin ang pakain natin. Pagitan ng 3/8 at 1/2. Kaya ang ating alawad dito ay 1/2. Pwede kang pakain ng 1/2. Kaya ang ating pakain ay 1/2. Kaya ang ating allowance ay 1/2. 1/2 inch ang ating allowance, sa sowing allowance.
ito. Yan, parehas. Magtatapat yung ating buwan. Tatapat na yung ating itik. Yan o. Makita kay pares ang kulay. Ang makina, gano'n din ang kulay ng kanyang pintura. Hindi makita niyo yung ano. Nakita ko sa inyo. Pero basta magtatapat yun ang ating pikitin. Idiingan na lang natin. Tulad na sinasabi ko, yung mga aging operation, hindi ko na yun pinapakita. So, basta mag-i-iding ako. So yun, pakita ko sa inyo, tapos na. Nag-aging ako naman, napakainan. Ano na natin tayo, ala natin yan. Alam na natin. Maligtad ka na kaunti. Wala na. So yung ating pag-i-aging ay sa loob, kumbaga panel ilalim ang panel, ibabaw ang sleeve. Dukot sa ilalim tayo. Pag ganyan, no? So ito na yung itsura ng ating ginagawa. Yeah. Yan siya. Kabila ganun din. So, sunod natin na operation nito ay lalagyan na natin ito ng cooler. So, ang gagawin natin dito ay pag ng cooler, susukatan natin ang cooler. So, ang pagsukat ko sa cooler ay ganito. Ito ang aking paraan. Halos mga mananahi, ganito halos ang mga style ng mga pagsusukat. Pero baka may ibang sa akin ito rin sa akin, ito rin natutunan ko sa mga kapwa ko mananahi. So, lagay ko lang diyan yung roller. Tapos, pagpantayin ko itong yung liig. Tapos, sukat ko ng ganyan. Kung gaano siya yan dito ko linalagay yun. Para makalaglag siya ganyan. Yan, sukat ko. 17.5 yung ating Robinized cooler. With standing to cooler, tapos may standing siya ang tinatawag na Robinized cooler ito. Yan. Ano siya? 18.5, 8 and 3/4,
times 2 equals 17 and a half. 17 and a half. Pwede mo ilahin mo, abot pa ng 18, no? Abot pa ng 18. Pero to relax siya, ay ano lang siya, 17 and a half to 17 and 3/4, mga ganun. 17 and a half to 17 and 3/4. Pwede 17 and 3/4, kunting banat-banat, medyo isaktuhan din. Basta yung 1/8 na yan, wala nang diferensya yan. Okay lang yan ang mga tolerance. Yung 1/8 to 1/4 na tolerance, okay lang yan siya. So, ang sukat ng ating cooler ay 17.3/4. So, yun ang ating gagawin. 17.3/4. Magano tayo? Lapis ko na wala yung lapis eh. Ito lang pala. Sukat tayo ng 17.3/4. So, buhi tayo dito. Tapos sukat tayo ng 17.3/4. Hanggang dito. 17.3/4. So, mayroon na tayong pattern na ating gagawin. Meron na tayong cartoon pattern. Ito ay wala pa itong 17 ang haba nito, pero ilagay lang natin siya sa bandang kalagitnaan. Kung ano yung kulang, dito sa kabila kulang ng 1/4 yung haba niya, kulang din dito sa kabila. So mamaya pagka naguhitan natin, i-adjust na lang natin. Iusog na lang natin diyan para mag-eksakto siyang 17. 17.3/4. Ganon din doon sa kabila. Ano natin. Yung ating pattern natin lang iusog. Itulak. Para may eksaktong 17.3/4 na ating kailangan. Tapos dito sa may kabilang gilid, magbibigay tayo ng bali sa ruler ng lapad. 1 inch ito eh. Ganon din dito sa kabila. Guhitan din natin, distansyahan din natin. Buhat dito sa kantong ito, buhat sa kantong diyan, hanggang diyan, ay 1 inch ang distansya. Yan, isang ruler ang lapad. Yan, ganun dito. Saka tayo mag-duplicate ng para sa pattern ng cooler talaga. Ito, dahil kulangan ng kaunti, ay usog na lang din natin mamaya. Ayan, duplicate na natin. Tapos, gano'n din dito sa kabila. Pakitan din natin. At iusog natin. Para eksaktuhin natin siya. Para pantay na natin. Yan. Ganun din dito sa kabila. Oh. Kulang din dito sa kabila. Yan. Papantayin din natin. Kasi dito tayo sa makina kasi nagawa ng duplicate. Langanin dito. Ipit sa pwesto. So, okay lang yan. Yan ano na natin. Duplicate na natin magkabila ang side. Yan. Bawat isa. So, gagawin natin ngayon, putulin natin ito. Tabasin na natin. Dito tayo susunod mismo sa may guhit natin, yung ginuhit natin, dito tayo puputol. Yan. Yan. Isin na natin yan para ang ating pagkilos. Yan. So, sundan na natin itong guhit.
alisin natin nung tuloy natin yung dulo para hindi mahirap baliktarin. Yan. Yan ang ating cooler. Ito yung Trobinized cooler kasi itong ginagawa natin eh. May bangkito siya ang baga. Hindi siya Chinese cooler. Chinese cooler, yung ganito lang. Ganito lang ang kakabit. Wala na yung taas. Yung pinaka-cooler niya talaga. Tapos, tuplihin natin. Pantayin lang natin itong guhit na to at saka yung guhit ito sa kabila. Yung guhit na yan, pagpantayin lang natin para yan tayo susunod. Pagsabay na natin para pagtapas natin parehas yung laki talaga. Yan, dito tayo tatapas. Ayan. Ano lang natin, pigilan na natin ang husto para hindi siya maglilihis-lihis kasi madulas yan. Kasi may dikit yan eh. Madulas-dulas yan eh. Para pigil lang ng husto. Para hindi siya dudulas-dulas. Para yung laki niya magpapantay-pantay lang. Yan. Tapos nito, plansahin na natin ito. Para makikit natin kasi ano yan eh, dikit ko, fusible ito na Trobinized, fusible dikit, kumbaga ito yung ating gamit. Ito yung tila natin, so ito yung ating ilalagay. Lansahin natin siya para dikit na dikit. Para pagkapit natin ay hindi tayo mahihirapan pag ano. Kasi katulad nung unang panahon eh yung nag-practice ako, nag-practice ako ng tahi noon, wala ganong ano, mga dikit na yung katulad ng ganito. Hindi siya dumidikit. Talagang ano, pag medyo mahina ang ating panghimas-himas noon eh, ano pa, papalya-palya yung ating ano, alon na alon. So ito maganda ngayon kasi marami nang available itong mga ganitong dikit, fusible kung tawagin na, fusible at Trobinized. Ibang tawag nito eh ano eh, Sampurize tawag ng ibang mga nagtitinda nito. Sampurize. Pero ako dito Trobinized ito. Trobinized. Kasi Trobinized naman talaga ito. Fusible na Trobinized siya. Yan. Tagalin natin para dumikit siya ng husto. Ito naman isa. Yan naman. Ayan. Kailangan magandang pagkadikit, yung eksakto sa luto. Kasi pag hindi rin may eksaktong pagkaluto yan, natuklap yan. Natatanggal. Pang nananahi ka, natatanggal yan. Pero kung eksakto siya sa pagkainit, luto siya. Hindi siya natutuklap kahit labaan niya, hindi yan natutuklap. May pang ano talaga yan, pang para sa mga tela. Pampatigas talaga yan sa ating gagawin ng mga cooler, mga cups ng long sleeve. Ito. Yan.
sa mga placket ng half button na packet, half button placket. Ito yung mga may makapal pa dito na matigas na talaga. Yun yung ginagamit ko sa paggawa ng wristband. Pero ito hindi to siya gaanong katigasan, mga kung sa small, medium, large, medium to. To siya pero pag kayong mga gusto na talaga ng matigas na tayo-tayo na cooler, ginagamitan ko na rin ng mga hard usable talaga. Yung puti, meron ditong pinong-pino na magandang pagka-turbinize. Maganda siya, pangbarong talaga yun. Pero pangbarong, maganda siya sa yung tayo niya, napakaganda. Yung dikit niya maganda. So ito, natapos na tayo diyan. At ang gagawin natin ngayon ay atin itong tatabasin para atin na ito tayo magtatabas. Yan. Sundan na natin itong gilid nito kasi papakainan natin mamaya yung yung turbinize na yan pagka nagkabit na tayo ng pagsamasamahin na natin itong dito tayo magbibigay ng alawan. Laki-lakihan lang muna natin kasi hindi pa naman natin natahin. Basta magbigay tayo ng alawan. Yan. Kasi mamaya i-trim pa natin yan mamaya pagkatapos nating pag pinagsama-sama na natin, pag nagbuo na tayo, lagyan na natin siyang sapaw. Kaya natin na yan siyang i-trim. So, putulan natin to para paglupi natin ay hindi siya sagabal, kumbaga. Hindi siya abala. Yan. So, gagawin natin para siya ilupit natin ito ng pasadaan natin ng 1/4. Lupit natin sa ilalim. Ilalim tayo maglupi, huwag sa ibabaw kasi pagka dito tayo paibabaw natin ito, babanggain ito ng pressure pot, naglubo-lubo. Pero pag dito sa ilalim tayo, ilagay natin siya, baliktarin natin ang pagpasada nito. Pagpasada mo dyan, hahatakin siya ng ngipin, kaya lapat na lapat siya. Tingnan mo maya so, pagka natapos nito. Pakita ko sa inyo. Tingnan natin. Kaya dito sa ilalim natin ilalagay para hilahin siya ng ngipin. Yan. Hilahin siya ng ngipin. Lapat na lapat siya. Ayan o. Trim natin para maalis yung mga sobra-sobra. Saka natin siya i-trim ng magtira lang tayo ng pang-sewing, pang-allowance, sewing allowance lang. Kumbaga mga 1/4 lang ito. Titira natin mga 1/4 para sa tahi lang. So, sumama ang talab ng gunting ko, gawa ng nalaglag eh. Ito na gagawin natin. Tayo. Daan natin.
Ang ating pagpasada dito ay hindi natin ididikit mismo sa may puti, ha. Medyo ilayo natin siya ng konti sa puti. Distansyahan natin ng mga 116 para ano siya, para pagbali natin mamaya ay hindi siya mahirap ibali. Distansya siya natin ng konti, mga 116 lang o 132 nga lang eh. Basta huwag lang dumikit doon sa may puting, sa puti na yan, huwag lang dumikit para hindi tayo mahilapan magbali pag binaliktad na natin. Lagyan natin ito sinuli dito, lalagay natin ito dito sa sa may kanto mismo, kantong-kanto. Tapos ganon-ganon mo para sigurado nakadikit niya sa karayom. Ibaon natin ang karayom diyan, nakabaon ng karayom. Tapos ganon, tapos pakbangin ng isang bisis. Yan, pakbangin ng isang bisis. Pag-hakbang ng isang bisis, saka naman ito hilahin papunta rito, tapos sama-samahin, tapos ihawit patagilid dito. Dito dalhin sa gilid, tago sa gilid. Yan, para nakatago na siya. Hindi siya mahahagip pag tumahi tayo. Tulad ng ganito. Yan. 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 Tulad na sinasabi ko, huwag i-hit sa puti. Distansyahan ng konti ang puti. Ayan o, distansya tayo ng konti sa puti. Para pagbalik sa natin ay magandang pagkabalik sa. Ganun din dito sa kabila. Lagyan din natin siya ng inulid. Hindi ko napansin kanina kasi uminit yung tumigil yung aking camera. Kaya natuloy-tuloy ko na ito hanggang dito sa pag-ano. Pero ito yung resulta ng ating paglagay ng ganito. Kaya saan natin siya linagyan ng ganito para paghila natin, pagbaliktad natin, hilahin na lang natin at matulis na siya ng magandang pagkatulis siya. So ngayon, itutuloy natin ang ating gagawin ngayon ay atin na itong anuhin. Ikabit dito sa isa. Pero bago natin ikabit yan, ibibisting muna natin. Lagyan muna natin na siya ng para hindi siya usok-usok. Dahil itong tela na to ay pwede naman to siyang i-stinats, pwede siyang i-bisting kahit barong ito siya. Huwag natin siyang pasadahan kasi siya karamihan sa mga barong walang pasada ang mga pular niyan. So ito yung ginagawa, ito yung gagawin natin. Bibisting lang natin. Dalangan natin. Magalang ang pagkabisting. Pwede siya tanggalin. Kaya natin kaya kanina natin hindi natin ididikit sa puti yung pagpasada para pag ganito natin, pag hila natin, ayun, nasa ilalim gagad, hindi makikita yung sapaw. Yan, makikita o. Yan. Tanggalin na lang natin ito. Tanggalin natin, natapos na yan siya. May trabaho yan, natapos na. Pati ito, tanggalin na natin. Yan. Tapos pahihinan na natin. Pahihinan natin dito sa gilid. Pagtahin natin dito, normal lang.
Kagaya ng tinuturo ko dati na mayroong banat ng kaunti sa ilalim para laging tiklop yung ating cooler. So ito, rin na karaniwan na lang itong paggawa natin ng cooler. Yan. Tutuloy na natin hanggang dito sa may pantay lang natin dito sa isa. Kasi pinagayahan natin, pantay lang natin para kabit na natin. Lagyan natin siya ng sentro, kitihan natin dito. Saka natin ito patong, lalagay natin ito. Ilagay natin yung pikitin nito at saka yung pikitin nito, yun ang pagkapati natin. Tapos pasada tayo ng pag hindi niidikit sa puti. Ito na, lagyan na natin siya ng lagay na natin itong sapal, papawa na natin. Yan. Para balik ka rin na natin pagkatapos para mabuo na natin ang ating kulat. Huwag dikit sa puti ginagawa, huwag dikit sa puti ang pasada nito para mamaya pag baliktad natin ay siya maganda siya. Scan siya ng mga 116. Ay, sorry. Scan siya tayo ng mga 116 mula sa puti. Hindi siya dikit po. Natin, i-trim natin itong gilid. Pantay lang natin sa original. Uli natin, imulmula natin para malinis. So, baliktad na natin. Yan o. Yan o, hindi natin dinidikit sa puti. Para pagbaliktad natin, pagpisil natin ng ganyan, nakatago agad yung hindi makikita yung ilalim. Yan o. Pagbaliktad natin, pagpisil natin, di makikita yung ilalim kasi hinihila natin pa ilalim. Plansahin na natin sa gunting para siya lumapat ng gusto. Dito pati dito sa ilalim, palapatin natin ang maligid.
pasadahan natin siya. Magmula dito lang, pasadahan natin. Hanggang doon sa kabila din. Yan lang. Yan ang usada natin. Tapos, lagyan na natin ng tanda. Tanda natin. Dito. Ikakapit na natin ito. Iwitan natin ito sa gilid ng mismo. Wala sa gilid ng Rubinized Polar. Yan. Pinakita natin dito mismo sa gilid. Yan. Yan o. Gilid. Tapos, pagtira tayo ng mga 1/4 para hindi siya bukol na manipis lang ba. Mga 1/4 lang. Kaya ito lang halos ang pakain natin doon sa liig, sa pulat, manikul. One-fourth. Ganun lang ako kasi mag-allowance para baliktad ko, hindi bukol. So, kakabit na natin to. So, ito na yung ating barong. Dito tayo maglagay. Unahin natin dito sa kabila. Dito sa may bandang kanan. Tinuts natin siya dito. Baka. Pagkagaling din sa kabila, diretso tayo dito. Pero tinut natin dito para nakasigurado tayo. Naka-control na dito tayo. Ang ating pagkabit nito, huwag namang ipantay ng husto. May sinasabi ko, huwag sagad masyado dito. Pantay. Kailangan may konting lamang ang itong funnel nakalabas ng kaunti. Kahit kaunti lang, mga 1/16 lang. Para pagpasok mo dito mamaya, yan, wala siyang yung parang tuka ng manok na yan, katulad ng ganyan, no? Wala siyang parang tuka ng manok na kumakawit. Pwede pag ganun mo nakawit. Pwede kawit. Yan. Kaya kailangan ang allowance natin lamang ng kaunti ang panel. Kagaya nito, mas lamang ang panel ng kaunti papunta roon. Kahit mga 1/16 lang. Yan. Huwag mo masyadong isagad ng pantay para maganda yung pagpaliktad natin mamaya. Pagpasok natin yan, pagpasok na natin yan, pag nakapantay lang yan, may tendency na magkaroon ng parang tuka ng manok na pwedeng ikakawit. Pero pag pasok siya ng kaunti, maiwasan natin yung mga ganun mga pangyayari. Pakain natin, lang, 1 mahigit, mga gano'n lang. Tiyo lang ang ating allowance dito. Okay lang. Konting, tingin-tingin, silip-silip kung ang ating collar ay eksakto lang, eksakto ba sa katawan. Kagaya nito, eksaktuhan lang. Kasi yung kataman natin ito So, kahit na eksaktuhan yan, ating alalay lang talaga. Hindi yung haruro, trabaho disente talaga.
tinitingnan ng maigi yung ating mga ginagawa. Kasi madalas narurot natin yan, kinain na ng ngipin, hinila na ng ngipin yung ating panel pagdating sa dulo. Nagkulubot ngayon. Ayaw ng tastasin kasi medyo nagmamadali. Huwag naman ganun. Kailangan natin pagandahin natin trabaho para ang ating customer ay ma-satisfy sa ating ginagawa. Magpaulit-ulit yan, balik-balik yan. Para ano sa isang beses yan, basta maganda, babalik-balik na yan. Makaranas din yan, isang beses lang ng pangit, hindi tayo babalik yan. Sasabi pa yan sa iba, masisira tayo. Kaya kailangan ng ating trabaho natin. Dito walang mga kulbot-kulbot. So kailangan dito tayo stricto tayo. So ang gagawin ko naman dito na naman ako magsisimula banda para nakasigurado ako. Minsan dito pwede rin dito magsisimula sa may balikat. Muna natin dito tayo sa balikat para wala tayong makita dito dugtungan. Balikat tayo magsimula. Tingnan natin dito kung sakto ba ang ating naibigay na alawan, pakain natin. Tapos habang tumatakbo yan, ating alalay lang na pigil sa ilalim para hindi siya kakainin ng kagaya nagtong makinaw pa medyo humihila ang ilalim ito. Kaya yan, pinipigil-pigil lang ng konti. Para pagdating dito sa dulo, sakto siya. Trasan ko lang na isang bilis para matibay naman. Pinakamay ko lang ito dito para hindi siya babagsak kasi pag takbuhin natin yan ng mabilis paikot yan, baka hindi natin matsansa bumagsak na kaya lumapad. Sagwa rin naman tingnan yun. Tingnan mo yung ginawa natin hindi natin pinalagpas. Ayun, ayan siya. Ayan yung resulta natin. Maganda siya yan. Wala siyang yung pasada niya pati 160 yan. Parang parehas dito sa loob at labas. Yan. Ito na naman tayo magsimula sa kabila. Kasi napasadahan na natin yan buhat dito, hanggang dito. Dito na naman tayo magsimula. Ito sa pinagintuan natin. Dito na naman natin itutuloy. Kamay-kamay lang. Trabahong ano lang. Dito lang naman tayo magkakamay banda. Para mabigyan na natin ng magandang pagkakurbada yan. Magandang pagkatahi dyan. Kasi masila niyan yung kurbada eh. Pag pinarurot natin yan dyan, dalawa lang ang mapunta dyan. Kung hindi lalapad, babagsak. Kaya kailangan alalay lang. Sa mga ganito dito banda, pwede tayo dito makatakbuhin natin. Maganda naman ito. Tapos yung ating ito, kailangan nakalain siya doon sa may tahi. Matatakpan na ng kaunti yung tahi. Sana niya, tabo na yan sa kwan. Tabo na yan sa tahi. May makikita. Yan. Maganda yung ating kwan.
So yung ating pasada dito sa likod, maganda pa rin. Wala tayong bagsak. Ayan. Sa gilid na gilid. Yan, ganun. Parehas dito sa ano. So, yan ang ating nagawang ulan. Sinasabi ko nga, pati dito sa kabila. Sinasabi ko na lang, kailangan huwag ipantay. Kaya yan. Ito yung resulta. Maganda siya. Wala siyang paratuka ng manok na lumalabas. Yan o. Yan ang paggawa ng ulan na maganda. Tandahan lang naman, nasa atin lang naman yung gumagawa kung paano natin pagandahin ang ating gawa. Pagka meron tayong nagawang hindi maganda, tandaan natin na sa ganung paraan, pangit. Ulitin natin, babaguhin natin ang ating paraan. Para bawat pagkakamali ay katutuhan. Bawat pagkakamali, katutuhanan na tayo ay matuto nang may tama natin ang ating mga mali. So pagka may pagkakamali, i-improve lang natin, babaguhin ang paraan para gumanda ang ating trabaho. Ito na yung ating nagawang kwan. Parang na high motor to, full open. Yan ko lang siya ng para yan. Para plansa. So, maganda yung ating pagkagawa ng kular. So, ang pinaka natin doon, layunin doon sa ating ginagawang yung ginagawa natin barong ay kagaya nung humihiling na kailangan daw kung gagawa ng ganito na full open na hide button, placket, para makita niya kung paano gagawin. So, pinakita ko na yun sa part 1 natin, part 2 hanggang part 3. Ito, buo na natin ang kabuuan sa isang barong na full open. Pinakita ko pati yung paghiming dito sa yung himing niya dito sa laylayan. Ito na yung mga resulta at yung pagkabit ng manggas. Yan, yan, paaro, napatulis para labang mga kontrahan. Yan, mga ganyan. So, ito na, bubutunisan na ito. Daling ko nasa bahay at bubutunisan ito para masuot na. Yan o. Malinis nga naman tingnan kung ganyang paraan, ganyang klaseng ganyang klase na paggawa natin sa ating paglupi ng ating barong. Kahit sa mga long sleeve na pang-ordinary yung mga na gusto natin ganituhin, pwede rin sa kahit sa anong paraan ito, kahit sa pwedeng magamit ito, basta gusto natin na malinis. Ito na yun siya. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking paggawa ng full open na barong hide button. Mayroon siyang package siya na naka-hide, nakatago ang butones. So nawa matutunan ninyo ito kasi napakaganda nitong pagka matuto tayo ng barong. Marami kasi ayaw manahin ng barong dahil mahirap daw. At totoo lang mga kapadyak, mas gusto ko pang tahiin ito ang barong kasi patahiin mo ako ng uniform ng security guard. Mas mabusisi yun kaysa dito. Ito lang naman ang kaso lang maraming na dito, nahihirapan. Pero pagka dito ka nasanay,
nako, na mas gustong ulit-ulitin mo ito na lang ang gagawin mo parati. Napakasarap, madaling gawin. Mas matrabaho ang yung mga long sleeve, lalo na yung mga dito sa gilid na mas matrabaho yun. Pero meron na rin akong pinakitang video noon kung paano gawin dito na madali lang. Meron akong pinakita. So, panoorin nyo lang yung aking mga tutorial para matutunan ninyo kung paano yung mga simpleng paraan para matutunan natin lahat. Mga gustong matutong manahi yung ating mga simpleng mga paraan. So maraming salamat sa inyo mga kapadyak at nawa at ito ay nakapagbigay sa inyo ng kaalaman para din ng kakatulong kung kayo ay ayaw nyo lang patahi kasi lalo mas mahal ngayon ang tubusan ng mga tahi. So ito malaking tulong ito para sa atin. Bawat isa sa atin na gustong matuto, gusto makatipid, ito malaking tulong ito. At pagka na master na talaga, palinis ng gumawa, pwede ka nang tumanggap ng tahi. So kikita ka na. So maraming salamat. At pagpalain nawa tayo ang may kapal na siyang ibibigay sa atin ng talento, tapos walang bayad at ibahagi din natin ng walang bayad.